Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur N.K. Adam from BTLED IA2B. So my topic is all about 9 elements of digital citizenship. So, what is digital citizenship? Ang digital citizenship is ito na yung pagiging responsible at mapanuri sa paggamit ng mga technology at internet. Halimbawa is sa pagbabahagi ng impormasyon na totoo at tama, pagrespeto sa mga opinyon ng iba. First is the digital access. So, digital access, full electronic participation in society. So, ang digital access is ito na yung digital na ginagamit natin sa pag-access ng mga information tulad ng computer, internet, at mga mobile devices. Dahil dito, nakaka-access tayo ng mga information at nakakapag-communicate sa mga malalayong lugar. Second is the digital commerce, electronic buying and selling of goods. So, ang digital commerce naman is ito na yung pagbili at pagbenta ng mga produkto through internet. Halimbawa is sa online shopping, sa Lazada, Shopee, Amazon at iba pa. Tapos, pag tayo ay nag-pay is through GCash, Paymaya, or PayPal lamang. So, next is the digital communication. Electronic exchange of information. So, ang digital communication is ito na yung pag-communicate natin through internet or mobile devices. For example, sa Facebook, nakakapag-communicate tayo through Messenger or video call. So, next is the digital literacy, teaching and learning about technology and its use. So, ang digital literacy naman is ito na yung kakayahan natin gumamit ng mga digital or mga technology. Halimbawa is sa paggamit ng social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Paggawa ng documents or presentation gamit ang mga Microsoft Office, WPS or Google Suite. So, next is the digital etiquette. So, electronic standard of conduct or procedure. So, ang digital etiquette naman is ito naman yung pagsunod sa paggamit ng mga digital or mga rules na dapat nating sundin. Halimbawa is sa paggamit ng internet, social media, email at iba pa. Dapat is kung ano yung mga rules dyan is dapat basahin ng mabuti or unawain ng mabuti para makaiwas sa mga pwedeng maging negatibo dito. Halimbawa is kapag nag-log in ka sa Facebook, dapat is pagkatapos mo itong gamitin is mag-log out ka. So, next is the digital law. Electronic responsibility for actions and deeds. So, ang digital law naman is ito na yung electronic na responsibilities para sa mga actions at ginagawa natin. And refers to what you are and kung ano yung bawal natin gawin habang gumagamit ng internet. For example, yung mga plagiarism or copyright. So, next naman is digital rights and responsibilities. Those freedoms extended to everyone in the digital world. So, digital rights and responsibilities is ito na yung karapatan at responsibility natin. For example, is sa social media. May karapatan tayong magpahayag ng ating mga opinion at magbahagi ng ating kaalaman. At siyempre is responsibility din natin na i-verify muna yung mga information bago natin ibahagi sa iba. So, next is the digital health and wellness. Physical and psychological well-being in a digital world. So, ang digital health and wellness is ito na yung paggamit natin ng
technology para mapabuti ang ating kalusugan. For example, is sa paggamit ng social media para sa pag-support sa ating kalusugan. Maaari kang mag-research or kumonekta sa mga taong may mga karanasan tungkol sa kalusugan or makakuha ka ng mga informasyon at makakakuha ka rin ng mga tips para mapanatili ang ating kalusugan. So lastly is the digital security. Electronic precaution to guarantee safety. So, ang digital security naman is ito na yung mga proseso ng pag-protect natin sa mga information natin or sa system or network. For example, is yung protect your online data, identity, and other assets. And that's all po. Thank you.